Ano ba naman ang pakialam ko sa kanya? She's just a nanny with a wedding ring, Bella. Hayaan mo siyang magpakamartir sa bahay habang tayo ay nagpapakasaya rito. She will never find out dahil masyado siyang tanga para magduda. Ang boses na yon, ang boses ni Tristan na dati ay nagpapatahan sa kanya sa gitna ng gabi, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa malamig na hangin. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan sa labas ng glass window ng marangyang penthouse. Basang-basa ang kanyang manipis na blusa, dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan habang ang ulan ay walang awang humahagupit mula sa madilim na kalangitan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang tinitipon ang isang gusot na reseta at ilang pirasong papel na barya. Ang huling pera sa kanyang pitaka na itinago niya para lamang mabili ang gamot ni Gio. Ang kanyang maliliit na daliri ay maputla na sa tindi ng ginaw, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang puso. Sa loob ng silid na yon, na napapaligiran ng mainit na liwanag ng mga mamahaling chandelier, nakita niya si Tristan, ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang karera bilang doktor at ng kanyang buong dangal. Nakayakap ito sa bewang ni Bella, ang babaeng akala ni Tala ay matalik niyang kaibigan. May isang malaking cake sa gitna ng mesa at sa itaas nito ay ang isang dekorasyong nagsasabing, "Happy birthday to our little Prince Gio." Isang malakas na kulog ang gumulong sa kalangitan, kasabay ng pagkabasag ng isang bagay sa loob ng dibdib ni Tala. Ang little prince na tinutukoy nila ay ang batang kasalukuyang nakahiga sa kanilang maliit na bahay, nanginginig sa lagnat at hinihintay ang kanyang pagbabalik. Ang batang inakala niyang bunga ng kanilang pagmamahalan ni Tristan. "I mean, look at her, Tristan," tumatawang sabi ni Bella habang sumisimsim ng champagne. Masyado siyang seryoso sa pagiging ina kay Gio, ni hindi niya alam na ang batang inaalagaan niya ay galing sa sarili kong sinapupunan. "You really are a genius for switching those babies." Nabitawan ni Tala ang maliit na bote ng bitamina na kanina pa niya hawak. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog sa malambot na putikan, ngunit sa pandinig ni Tala, tila ba ito ay isang pagsabog na nagpaguho sa buong mundo niya. Naramdaman niya ang isang matinding bara sa kanyang lalamunan, isang pagsisikip na tila ba may mga kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, dahan-dahang bumigay hanggang sa maramdaman niya ang magaspang at malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga binti. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng pag-iyak. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang katotohanang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng pang-aalipusta na tiniis niya mula sa kanyang biyenan na si Doña Soledad, at ang bawat gabing puyat siya sa pag-aalaga sa isang batang hindi pala sa kanya. Lahat ng iyon ay isa lamang malaking biro para sa mga taong nasa harap niya. Hinawakan ni Tala ang kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang pagdurog ng kanyang puso. Ang init ng kanyang sariling luha ay humahalo sa malamig na tubig ulan. Tumingin siya sa langit. Ang kanyang paningin ay malabo na. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa puot na nagsisimulang mag-alab sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Hanggang kailan ako magiging bulag sa gitna ng maliwanag na katotohanan? Hanggang kailan ko hahayaang tapakan ang aking pagkatao sa ngalan ng isang kasinungalingang tinawag ninyong pag-ibig? Nanatili siyang nakaluhod doon, isang anino sa gitna ng unos, habang ang tawanan sa loob ng penthouse ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Isang malupit na paalala na ang kanyang bangungot ay nagsisimula pa lamang. "Wala kang kwentang ina, Tala. Iniwan mong nag-aapoy sa lagnat ang bata para lang maglakwat siya sa ulan? Kung alam ko lang na ganyan ka iresponsable, hindi ko na sana pinilit si Tristan na pakasalan ka." Ang matalas na boses ni Doña Soledad
ang sumalubong kay Tala pagpasok niya sa pintuan ng kanilang bahay. Hindi pa man nakakatuyo ng buhok ang babae. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala, nakataas ang kilay at hawak ang isang mamahaling panyo na tila badiring-diri sa basang sahig na dinadaanan ni Tala. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi lamang dahil sa puyat at ulan, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang bitbit niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nagagawa ng matandang ito na magsalita tungkol sa pagiging ina. Gayong siya ang arkitekto ng pagkawala ng tunay na anak ni Tala. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na pakiusap. Ang bata. Nasaan si Gio? Kailangan niyang mainom ang gamot na ito. Nasa kwarto halos hindi na maidilat ang mga mata. At huwag mo akong tignan ng ganyan, Tala. Utang mo sa amin ang buhay na meron ka ngayon. Kung hindi dahil sa awa namin, baka nabubulok ka pa rin sa lansangan matapos mamatay ng mga magulang mo. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Tumalikod si Soledad na may kasamang pag-irap. Iniwan si Tala na nakatayo sa dilim. Ang bawat hakbang ni Tala, paakyat ng hagdan, ay tila pagbuhat ng 1 toneladang semento. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang maliit na katawan ni Gio na nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Ang bata ay maputla. Ang mga labi ay halos kulay asul na. Sa kabila ng puot na nalaman niya kanina, sa penthouse ang puso ni Tala bilang isang manggagamot at bilang isang babaeng nag-alaga sa batang ito sa loob ng 3 taon ay nanaig. Lumapit siya at hinawakan ang noo ng bata. Napakainit. Sa sandaling iyon, nakita niya sa mukha ni Gio ang mga bakas ng mukha ni Bella. Ang mga matang mapanlinlang, ang hugis ng ilong na dati ay tila napaka-inosente sa kanyang paningin, ngunit ngayon ay tila isang sumpa. Anak! Pabulong na tawag ni Tala, ngunit agad siyang napaatras. Hindi ko siya anak. Ang batang ito ang naging dahilan kung bakit kinuha nila sa akin ang sarili kong laman at dugo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang pamilyar na yabag ng mga sapatos ni Tristan. Pumasok ang lalaki sa kwarto, inaayos ang kanyang kurbata. Tila ba galing lamang sa isang normal na araw sa opisina at hindi mula sa kandungan ng kanyang kabit. Pagkakita niya kay Tala, na basang-basa, isang mapanguyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Look at you, Tala. Para kang basang sisiw. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Baka mahawa mo pa si Gio sa sakit mo. Malamig na sabi ni Tristan habang lumalapit sa kama. Hinawakan ni Tala ang braso ni Tristan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng suit nito. Tristan, malubha ang bata. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon din. Masyado kang dramatic, Tala. Lagnat lang yan. Binigyan mo na ng gamot, di ba? Matulog ka na at itigil mo ang pag-iinarte. Hindi ito simpleng lagnat. Ang boses ni Tala ay tumaas, puno ng desperasyon at namuong galit. He is dehydrated. His pulse is weak. Tristan, kung talagang mahal mo ang batang ito, gagawin mo ang lahat para iligtas siya. Nagkatinginan ang dalawa. Sa mga mata ni Tristan, nakita ni Tala ang isang kislap ng takot. Hindi takot para sa bata, kundi takot na baka mabuko ang kanyang mga lihim. Inis na kinuha ni Tristan ang kanyang susi ng sasakyan. Pagdating sa ospital, ang puting paligid at ang amoy ng medisina ay tila sumakal kay Tala. Bilang isang dating doktor, alam niya ang bawat galaw ng mga nurse. Alam niya ang ibig sabihin ng mga makinang tumutunog sa paligid. Nang lumabas ang doktor mula sa emergency room, ang mukha nito ay seryoso. Mrs. Garcia, kailangan ng bata ng agarang blood transfusion. Masyadong mababa ang kanyang hemoglobin at may komplikasyon sa kanyang kidney. We need a donor immediately. Since kayo ang mga magulang, isa sa inyo ang dapat magbigay.
Tumingin si Tala kay Tristan. Ito na ang pagkakataon. Ang katotohanan ay nakatago sa loob ng kanilang mga ugat. Tristan, ikaw na. Type O ka, di ba? Sabi mo noon, magkatugma kayo ni Gio. Umatras si Tristan. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing putla ng pader ng ospital. I can't. May iniinom akong gamot. Baka hindi ligtas ang dugo ko. Anong gamot, Tristan? Wala kang sakit. Giit ni Tala. Bawat salita ay may dalang lason. Bakit ayaw mong iligtas ang sarili mong anak? O baka naman, natatakot kang malaman ng lahat ang totoo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ng ospital ang naririnig. Ang mga mata ni Tristan ay malikot. Naghahanap ng paraan para makatakas, habang si Tala ay nananatiling nakatitig, naghihintay sa sandaling guguho ang huling pader ng kasinungalingan. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling, Tristan. Ito ang tanging bagay sa mundong ito na hindi mo kayang suhulan at hindi kayang itago ng mabulaklak mong mga salita. Ang boses ni Tala ay parang malamig na hanging umiihip sa loob ng pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsinta at pag-unawa, ngayon ay tila dalawang talim na sumusuri sa bawat galaw ng kanyang asawa. Ang bawat pagkurap ni Tristan, ang bawat paglunok nito, at ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang kanyang mamahaling cellphone ay hindi nakaligtas sa paningin ni Tala. Ano bang pinagsasabi mo, Tala? Masyado ka lang pagod. Kung ano-ano na ang naiisip mo dahil sa puyat. Sagot ni Tristan, pilit na ibinabalik ang kanyang mapanuring tono para itago ang kaba. Maghahanap ako ng ibang donor. Maraming pera ang pamilya natin. Kaya nating bumili ng kahit ilang galon ng dugo. Tumalikod si Tristan at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang mabilis na tibok ng puso na tumatakas sa katotohanan. Pinanood siya ni Tala hanggang sa mawala siya sa kanto ng pasilyo. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Alam niya ang takot ni Tristan, ang takot na makita sa record ng ospital na ang dugong nananalaytay sa batang naghihingalo ay hindi nagmula sa kanila. Habang naglalakad pabalik sa waiting area, napansin ni Tala ang isang pamilyar na figura na mabilis na nagtatago sa likod ng malaking haligi ng gusali. Isang babaeng nakasuot ng malaking salamin at scarf, ngunit ang tindig at ang mamahaling bag na bitbit nito ay hindi maikakaila. Si Bella, tila may kung anong puwersa na humila kay Tala para sundan ng babae. Hindi siya nagpakita. Nanatili siya sa anino, pinagmamasdan si Bella na tila may kinakausap sa telepono habang balisa ang mga mata. Sa gitna ng pagmamadali ni Bella na umalis nang mapansin ang papalapit na nurse, may isang kulay asul na folder ang nahulog mula sa kanyang bag. Hindi agad lumapit si Tala. Hinintay muna niyang makalayo ang babae bago niya dahan-dahang pinulot ang folder. Ang malamig na plastik nito ay tila nagyayelo sa kanyang palad. Sa loob ng folder, may mga dokumentong nakasulat sa formal na papel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang header ng dokumento. Bahay ng Mapagpala Orphanage, Record of Transfer. Nanginginig ang mga daliri ni Tala habang binubuklat ang mga pahina. Doon, nakita niya ang isang birth certificate na may pangalang hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang petsa ng kapanganakan ay kaparehong-kapareho ng araw kung kailan niya isinilang ang kanyang anak. Ang nakalagay na pangalan ng ina sa orihinal na dokumento ay hindi sa kanya. Ito ay isang pangalang hindi niya kilala. Ngunit may pirma ni Tristan sa ibaba bilang saksi at sponsor. At isang matinding hilo ang bumalot kay Tala. Ang mga letra sa papel ay tila nagsasayaw at nagiging mga uod na kumakain sa kanyang katinuan. Ang lahat ng pag-aalaga niya kay Gio, ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos niya sa batang iyon, ay tila isang malaking teatro kung saan siya ang tanging biktima
na hindi nakakaalam ng script. Anong uri ng halimaw ang isang ama na kayang itapon ang sarili niyang anak sa isang ampunan para lamang pagtakpan ng isang pagkakamali? At sino ang batang nasa loob ng ICU na pilit niyang inililigtas? Nabalik lamang ang diwa ni Tala nang marinig niya ang boses ng isang nurse na tumatawag sa kanyang pangalan. Mrs. Garcia, Mrs. Tala Garcia, kailangan po kayo sa loob ng laboratorio. May kailangan po kaming kumpirmahin tungkol sa resulta ng initial screening ni Gio. Dahan-dahang isinara ni Tala ang asul na folder at itinago ito sa loob ng kanyang jacket. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng marmol. Ang bawat hakbang niya patungo sa laboratorio ay tila isang marcha patungo sa digmaan. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw. Kung si Gio ay anak ni Bella at dinala lamang sa kanya, nasaan ang tunay niyang anak na inagaw mula sa kanyang mga bisig noong gabing isinilang niya ito sa ilalim ng pamumuno ni Doña Soledad? Inumin mo ito, Gio, para mabilis kang gumaling at para hindi na mahirapan ang mamatala mo. Ang boses ni Bella ay parang pulot. Matamis, malapot, ngunit may dalang pait na tanging si Tala lamang ang nakakaramdam. Nakatayo si Tala sa labas ng pintuan ng silid, nakasilip sa maliit na salamin ng pinto. Ang kanyang hininga ay tila nakabara sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan si Bella na maingat na naglalagay ng isang puting pulbos sa baso ng gatas ng bata. Isang matinding panginginig ang gumapang sa mga kamay ni Tala. Bilang isang doktor, kahit pa tinalikuran niya ang kanyang lisensya para sa pamilya, hindi siya pwedeng magkamali. Ang paraan ng paghawak ni Bella sa maliit na bote, ang mabilis na pagsulyap nito sa paligid, at ang tila pagkukubli ng mga ebidensya sa loob ng kanyang mamahaling bag, lahat ng ito ay sumisigaw ng panganib. Mabuting kaibigan, tapat na katuwang. Bulong ni Tala sa sarili. Ang mga salita ay tila abo sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang pinalitaw ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto para magbigay babala. Agad na nagbago ang anyo ni Bella. Ang kaninang malamig at kalkuladong mukha ay napalitan ng isang mapagkandiling ngiti. "O Tala, nandyan ka na pala. Pinagtimpla ko lang ng gatas si Gio. Mukhang kailangan niya ng lakas," masiglang sabi ni Bella habang iniaabot ang baso sa nangihinang bata. "Ako na, Bella. Salamat." Maikling sagot ni Tala. Lumapit siya at kinuha ang baso. Ang kanyang mga daliri ay sumagi sa balat ni Bella. Malamig, parang sa isang bangkay. Tinitigan ni Tala ang puting likido. Ang amoy nito ay may kakaibang tamis na hindi pamilyar sa ordinaryong gatas. Sa puntong yun, gusto niyang isampal kay Bella ang baso. Gusto niyang isigaw ang lahat ng nalaman niya mula sa asul na folder. Ngunit kailangan niyang maging matalino. Ang bawat maling galaw niya ay maaaring maging dulo ng buhay ng batang ito. Ang batang biktima rin ng sariling ina. "Bakit hindi mo pa pinapainom? Lalamig yan." Pagpilit ni Bella, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila binabasa ang bawat iniisip ni Tala. "Masyadong mainit pa. Hahayaan ko munang lumamig ng kaunti." Mahinahong sagot ni Tala, habang dahan-dahang inilalapag ang baso sa side table. Sa sandaling iyon, pumasok si Doña Soledad. Ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. "Ano pang tinatayo-tayo niyo rito?" "Tala, tinatawag ka ng doktor sa baba. May kailangan daw pirmahan sa lab results. At ikaw, Bella, salamat sa pag-aalaga sa apo ko. Mabuti pa ang ibang tao, may malasakit." Isang madiing sulyap ang ibinigay ni Soledad kay Tala bago ito lumabas. Napilitan si Tala na sumunod. Ngunit bago siya lumisan, pasimple niyang kinuha ang baso ng gatas at ibinuhos ang laman nito sa isang maliit na specimen container na itinago niya sa kanyang bulsa. Habang naglalakad sa pasilyo, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala.
Ang bawat hakbang ay tila paglubog sa isang malalim na kumunoy. Pagdating niya sa laboratorio, hindi ang doktor ang bumungad sa kanya, kundi ang isang lumang alaala. Ang mukha ng nurse na kumuha sa kanyang anak noong gabing nanganak siya sa klinika ni Doña Soledad. Ang nurse ay mukhang matanda na, pagod at may bakas ng matinding takot sa mga mata. Lumapit ito kay Tala at bumulong sa paraang tila ito na ang huling hininga niya. Mrs. Garcia, huwag kayong magtitiwala sa kahit kanino sa bahay na yon. Ang batang hinahanap nyo, ang tunay niyang records ay hindi nila nasunog lahat. Nabitawan ni Tala ang kanyang bag. Ang lahat ng lakas niya ay tila hinigop ng malamig na hangin ng ospital. Nasaan ang anak ko? Sabihin mo sa akin nasaan siya? Ngunit bago pa makasagot ang nurse, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kagamitan ang narinig mula sa dulo ng pasilyo at ang nurse ay mabilis na naglakad palayo na tila may nakitang multo sa likuran ni Tala. Napalingon si Tala at nakita niya si Tristan na nakatayo sa dilim. Ang mga mata nito ay tila apoy na nagbabantay sa bawat galaw niya. Doc, pakisabi sa akin na nagkamali lang ang laboratorio. Pakisabi sa akin na hindi totoo ang nakikita ko sa papel na ito. Ang boses ni Tala ay tila isang pagmakaawa ng isang taong nalulunod, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na hawak ang resulta ng pagsusuri. Sa loob ng maliit na opisina ng doktor, ang hangin ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat paghinga ni Tala ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib, habang ang bawat salita sa dokumento ay tila mga itim na uod na kumakain sa huli niyang pag-asa. Nakatayo sa tabi niya si Tristan. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkabalisa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin ng direkta kay Talae. Nakakuyom ang kanyang mga palad at ang kanyang mga balikat ay matigas na parang bato. Mr. and Mrs. Garcia, ang simula ng doktor, ang tinig nito ay puno ng propesyonal na lungkot. Sinuri naming mabuti ang blood type ni Gio. Ang bata ay type O. Ngunit base sa inyong medical records, Mr. Garcia, ikaw ay type AB at ikaw naman, Mrs. Garcia, ay type A. Sa ilalim ng batas ng genetics, imposible para sa inyong dalawa na magkaroon ng anak na may type O na dugo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Tala na tila isang tambol na nagwawala. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Baka nagpalit lang ang mga samples, Doc? Ang biglang sigaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng defensive na galit. Ito ang problema sa ospital na ito. Palaging may pagkakamali. Tala, huwag kang maniwala sa kanila. Alam mo kung gaano kita kamahal. Alam mo kung paano natin binuo ang pamilyang ito. Dahan-dahang liningon ni Tala si Tristan. Sa unang pagkakataon, hindi na awa o pagmamahal ang nakikita niya sa kanyang asawa. Nakikita niya ang isang estranghero, isang mahusay na aktor na nagtatago sa likod ng mga mabulaklak na salita. Naalala ni Tala ang gabi ng kanyang kapanganakan, ang madilim na klinika ni Doña Soledad, ang antok na ibinigay sa kanya bago pa niya mahawakan ang kanyang sanggol at ang malamig na katahimikan ng paligid. Tristan, tumigil ka na. Mahinang sabi ni Tala, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng isang hatol. Hindi lang ito tungkol sa dugo. Alam ko ang ginawa niyo. Alam ko ang asul na folder. Alam ko ang tungkol sa ampunan. Ang kulay sa mukha ni Tristan ay biglang naglaho. Tila ba lahat ng dugo niya ay lumubog sa lupa. Ang kanyang mapaglarong mga mata ay napalitan ng isang madilim na anyo ng takot at poot. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Kung alam mo na, bakit hindi ka pa umalis? Ang malamig na bulong ni Tristan, ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Bakit kailangan mo pang mag-imbestiga? Binigyan ka namin ng marangyang buhay, Tala.
Ginawa ka naming reyna sa bahay na yon. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay manatiling bulag at bingi. Naramdaman ni Tala ang isang matinding pagguho sa loob ng kanyang pagkatao. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng gabing puyat, siya para sa isang batang inakala niyang sa kanya ay isa lamang bahagi ng isang malupit na laro. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang sumunod na pumasok sa kanyang isip. Kung hindi ko anak si Gio, nasaan ang sanggol na lumabas sa aking sinapupunan? Nasaan ang anak ko na dapat ay nararamdaman ng init ng aking yakap? Lumabas si Tala sa opisina ng doktor nang hindi na tinitingnan si Tristan. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang mundo sa paligid niya ay naging malabo. Ang mga tao ay naging mga anino na lamang. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang pangalan ang patuloy na sumisigaw sa kanyang puso. Ang pangalan ng kanyang tunay na anak. Huminto siya sa harap ng bintana at tumingin sa malayo, kung saan ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa mga madidilim na lansangan. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang sumusumpang pangako ng paghihiganti. Doc, imposible. Bakit type O ang bata kung kaming mag-asawa ay type A at B? At kung hindi siya sa akin, nasaan ang anak ko na ninakaw ninyo? Dito po namin siya inilibing, ma'am. Pasensya na po. Wala kaming pambili ng kahit maliit na nicho para sa kanya. Ang tanging nagawa lang namin ay lagyan siya ng krus na gawa sa retasong kahoy para hindi siya malimot ng lupa. Ang bawat salita ng matandang caretaker ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa puso ni Tala. Nakatayo siya sa gitna ng isang liblib at masukal na bahagi ng sementeryo kung saan ang mga damo ay matataas pa sa mga puntod at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng nabubulok na bulaklak. Ang ulan ay tumila na. Ngunit ang bawat patak ng tubig mula sa mga dahon ng puno ay tila mga luha ng langit na pilit humahalik sa kanyang pisngi. Dahan-dahang lumapit si Tala sa isang maliit na bunton ng lupa. Walang marmol, walang kandila. Tanging isang maliit na krus na kahoy na halos mabulok na sa tagal ng panahon. Sa gitna nito, nakasulat ang isang petsang kailanman ay hindi mabubura sa kanyang memorya. Ang araw na inagaw sa kanya ang lahat. Bata numero 402. Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng libingan. Ito ang kanyang anak. Ang sanggol na dinala niya sa loob ng 9 na buwan, ang bawat tibok ng puso ay naging kumpas ng kanyang buhay. Habang siya ay nagpapakapagod sa pag-aalaga kay Gio sa loob ng malaki at marangyang mansyon ng mga Garcia, ang sarili niyang laman at dugo ay narito. Nag-iisa, nilalamig, at unti-unting kinakain ng lupa sa gitna ng matinding kahirapan. Dahan-dahang lumuhod si Tala sa putikan. Hindi niya alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit niya para magpagaling ng mga may sakit. Ngayon ay ginagamit niya para hukayin ang basang lupa sa paligid ng krus. Ang kanyang mga kuko ay napupuno ng itim na putik at ang hapdi nito sa ilalim ng kanyang balat ay tila isang paalala ng kanyang pagkukulang. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na medyas na kulay puti. Isang medyas na itinahi niya mismo noong siya ay buntis pa, puno ng pangarap at pag-asa. Inilagay niya ito sa ibabaw ng maliit na puntod. Ang puting tela ay agad na nabahiran ng kulay ng lupa. Tila sumisimbolo sa pagkapawi ng kawalang malay ng kanyang anak sa kamay ng mga halimaw. Patawarin mo ako, anak. Ang hikbi ni Tala ay tuluyan ng kumawala. Isang tunog ng matinding pagdurusa na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Patawarin mo ako dahil hindi kita nagawang protektahan. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong palakihin
ang anak ng mga taong pumatay sa iyo. Naalala ni Tala ang mukha ni Tristan habang kumakain ito ng steak sa dinner table at ang nakakainsultong tawa ni Doña Soledad tuwing pinagagalitan siya nito. Habang ang mga ito ay nagpapakasasa sa karangyaan, ang kanyang anak ay pumanaw sa isang malamig na ampunan dahil sa kakulangan ng gamot at tamang nutrisyon. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang apoy na biglang nag-alab sa gitna ng kanyang pighati. Hindi na siya ang Tala na mahina. Ang bawat luhang pumapatak sa putik ay nagiging lason na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng kanyang pagiging martir. Ang sakit ay hindi na nagpapaluha sa kanya, kundi nagpapatigas sa kanyang puso. Tumayo si Tala. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng bato sa ilalim ng madilim na langit. Tiningnan niya ang maliit na krus sa huling pagkakataon. Isang sumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Isang sumpa na hindi titigil hanggat hindi niya nakikitang lumuluha ng dugo ang mga taong kumuha sa buhay ng kanyang anak. Sino ang mag-aakala na sa ilalim ng basang lupang ito, hindi lamang ang aking anak ang inilibing ko, kundi pati ang babaeng dating naniwala sa pag-ibig at kapatawaran. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng gamot. Ang ilan ay nangangailangan ng kapangyarihan upang mabura ang bawat bakas ng sakit. Ang mga salitang ito ay tila isang panata na paulit-ulit na binibigkas ni Tala sa kanyang isipan habang nakatingin sa malawak na hardin ng mansyong Montemayor. Malayo ito sa masikip at mapangaping bahay ng mga Garcia. Dito, ang bawat sulok ay amoy sariwang bulaklak at mamahaling kahoy, isang mundong tinalikuran niya noon para sa isang lalaking naging dahilan lamang ng kanyang pagluha. Sa loob ng isang marangyang silid, nakatayo ang isang matandang lalaki na may hawak na bastong yari sa pilak. Si Don Leonardo Montemayor, ang kanyang lolo, ang hari ng pinakamalaking imperyo ng medisina sa bansa. Ang galit sa mga mata ng matanda ay unti-unting napalitan ng matinding habag nang makita ang kanyang apo. Bumalik ka rin, Tala. Ang boses ni Don Leonardo ay gumaralgal, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Sabi ko sa iyo noon, ang mga linta ay hindi nararapat sa isang reynang katulad mo. Tingnan mo ang ginawa nila sa iyo. Pinutol nila ang iyong mga pakpak at hinayaang mabulok sa putikan. Lumapit si Tala at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano, isang tradisyong hindi niya kailanman kinalimutan sa kabila ng lahat. Patawarin niyo ako, Lolo. Akala ko ay sapat na ang pag-ibig para baguhin ang isang halimaw. Akala ko ay utang ko ang aking buhay sa kanila. Wala kang utang sa kanila. Tala, madiing sabi ni Don Leonardo habang hinahaplos ang maikling buhok ng apo. Ang buhay na ibinigay ko sa iyo ay hindi para itapon sa mga taong walang dangal. Ngayong narito ka na, kukunin nating muli ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Higit pa sa pera, bibili natin ang kanilang kaluluwa hanggang sa wala na silang matirhan, kundi ang kanilang sariling pagsisisi. Lumipas ang ilang araw ng katahimikan, ngunit sa likod nito ay isang bagyong unti-unting nabubuo. Ang dating Tala Garcia na laging nakayuko at nakasuot ng kupas na apron ay naglaho na. Ang pumalit ay si Dr. Tala Montemayor, ang nag-iisang tagapagmana ng Montemayor Medical Group. Isang umaga, isang itim na Rolls-Royce ang marahang huminto sa tapat ng pangunahing gusali ng kumpanya. Ang bawat empleyado ay nakapila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Wala silang ideya kung sino ang misteryosong babaeng biglang kukuha ng renda ng kanilang pamamahala. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng itim na high heels ang unang tumapak sa semento. Ang bawat tunog nito ay tila isang babala ng paparating na paghatol. Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na coat at malaking sunglasses. Ang kanyang aura ay kasing lamig ng bakal, kasing tatag ng isang bundok. Sa loob ng lobby, nakatayo ang mga board members,
At sa gitna nila ay si Tristan Garcia. Naroon ang lalaki para humingi ng emergency investment para sa kanyang kumpanya na unti-unti nang nalulunod sa utang. Nakasuot si Tristan ng kanyang pinakamagandang ngiti, handang mambola muli ng susunod niyang biktima. Nandyan na ang CEO, bulong ng isa sa mga secretary. Humarap si Tristan, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang babaeng naglalakad patungo sa kanya. May kung anong pamilyar sa tindig nito, sa paraan ng pagtaas ng baba at sa paraan ng paghakbang na tila pagmamay-ari nito ang buong mundo. Ngunit imposible, ang asawa niyang si Tala ay isang basang sisiw na baka namamalimos na sa lansangan ngayon. Huminto ang babae sa harap ni Tristan. Dahan-dahan nitong tinanggal ang kanyang sunglasses, inilalantad ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay kasing talim na ng mga balisong. Mr. Garcia, ang malamig na boses ni Tala ay umaling-aungaw sa buong lobby, dahilan para tumigil ang paghinga ni Tristan. Balita ko ay kailangan mo ng tulong, pero bago ang lahat, alam mo ba kung magkano ang halaga ng buhay ng isang bata na namatay sa gutom? Ang bawat barya na hawak mo, Tristan, ay may bahid ng dugo ng aking anak. Ngayong araw, sisiguraduhin kong kahit ang huling sentimong natitira sa'yo ay babawiin ko. Ang boses ni Tala ay tila isang malamig na hanging dumaan sa buong lobby ng Montemayor Medical Group. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga habang ang bawat mata ng mga empleyado at board members ay nakatuon kay Tristan. Ang lalaki ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakalutang sa hangin. At ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbabago mula sa gulat patungo sa matinding takot. Tala? Anong uri ng biro ito? Ang nauutal na tanong ni Tristan, pilit na humahalakhak ng pilit upang itago ang panginginig ng kanyang boses. Saan mo nakuha ang mga damit na yan? At sino ang nag-utos sa iyong magpanggap na CEO? Umalis ka na rito bago pa kita ipahila sa security. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang kumpas ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng karangyaan ni Tristan. Tumigil siya sa harap mismo ng lalaki, sapat na malapit para maamoy ni Tristan ang pamilyar na bango ng asawa, ngunit ngayon ay may kasama itong awtoridad na hindi niya kailanman naramdaman noon. Security? Pag-uulit ni Tala, may bahid ng panguuyam sa kanyang tono. Ang security na binabayaran ng kumpanyang ito? Ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ko? Sige Tristan, tawagin mo sila. Gusto kong makita kung sino sa kanila ang susunod sa isang taong ang kumpanya ay bankrupt na bago pa sumikat ang araw. Sa sandaling iyon, lumapit si Don Leonardo. Ang kanyang baston ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig. Mr. Garcia, lumayo ka sa apo ko. Ang bawat segundo na nananatili ka sa loob ng gusaling ito ay isang insulto sa dangal ng mga Montemayor. Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Ang huling pader ng kanyang pagtanggi ay tuluyan ng gumuho. Lolo, Don Leonardo, hindi ko po alam. Akala ko po ay wala akong pakialam sa akala mo. Ang putol ni Tala, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa asawa. Nandito ka para sa investment, di ba? Para iligtas ang Garcia Pharmaceuticals mula sa paglubog. Well, may masamang balita ako para sa'yo. Binili na ng Montemayor Group ang lahat ng iyong utang sa bangko. At ngayong oras na ito, idinedeklara ko ang foreclosure sa lahat ng iyong ari-arian. Isang matinding panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Tristan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang mansyon, ang mga mamahaling sasakyan, ang pangalang Garcia,
ay tila mga buhangin na unti-unting inaanod ng malakas na alon. Sa loob ng boardroom, sinimula ni Tala ang kanyang unang hakbang ng paghihiganti. Isang utos ang kanyang ibinigay. Putulin ang lahat ng supply ng raw materials sa mga laboratorio ni Tristan. Ipasara ang lahat ng kumpanyang may ugnayan sa kanya. Gusto kong maramdaman niya kung paano mawalan ng lahat, gaya ng pagkawala ng hininga ng anak ko sa gitna ng kahirapan. Habang nagaganap ang lahat, isang maliit na detalye ang nakakuha ng pansin ni Tala. Sa gilid ng kanyang mesa, nakalagay ang isang maliit na sapin ng baso na may burda ng pangalan ng kanyang ama. Hinawakan niya ito ng maingat. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga tahi. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na sa likod ng lahat ng puot na ito, siya ay tao pa rin. Isang anak na nangungulila, isang inang nagdadalamhati. Golden moment, ang marahang pagpikit ni Tala habang dinarama ang texture ng burda, isang panandaliang pagtakas mula sa kanyang malamig na tungkulin upang alalahanin ang init ng pagmamahal na ninakaw sa kanya. Bumalik si Tristan sa kanyang opisina, pawis na pawis at balisa. Agad niyang tinawagan si Bella. Bella, kailangan nating umalis. Alam na ni Tala ang lahat. Siya ang may-ari ng Montemayor. Kinuha niya ang lahat. Ngunit ang sagot ni Bella sa kabilang linya ay hindi ang inaasahang suporta. Ano? Kinuha niya ang lahat? Tristan, huwag mo akong idamay sa kamalasan mo. Wala akong pakialam sa iyo kung wala ka ng pera. Nabitawan ni Tristan ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang pag-asa. Ngunit may mas malalang balita ang dumating. Isang tawag mula sa kanyang head of production ang nagpabagsak sa kanyang upuan. Sir, may problema po tayo. Ang huling batch ng mga gamot na ipinadala natin sa mga ospital, may mga ulat po na ito ay lason. At ang batch na yon, iyon po ang ibinigay natin para sa anak niyo ni Bella. Ang pagluhod ay hindi palaging tanda ng pagsisisi. Madalas, ito ay huling paraan ng isang taong wala nang matakbuhan. Ang boses ni Tala ay kasing lamig ng marmol na sahig ng lobby ng Montemayor Medical Group. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang itim na blazer ay walang kahit isang gusot, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa 2 taong nasa kanyang paanan. Sina Tristan at Bella, ang 2 taong dating itinuturing na mga Diyos sa kanilang sariling mundo. Ngayon ay mukhang mga basang sisiw. Ang buhok ni Bella ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling makeup ay kumalat na dahil sa halo-halong pawis at luha. Si Tristan naman ay hindi na makatingin ng direkta. Ang kanyang mga balikat ay nakakuyom at ang kanyang panginginig ay halata sa bawat hininga. Tala, pakiusap. I'm begging you. Hindi para sa akin, kundi para kay Gio. Ang boses ni Tristan ay gumaralgal, puno ng desperasyon na dati ay hindi mo aakalain sa isang mapagmataas na katulad niya. Nasa kritikal na kondisyon ng bata. Ang mga gamot na kailangan niya. Tanging ang Montemayor lang ang may hawak ng patent para sa tamang gamot. Pinatay ng pekeng gamot ang katawan niya, Tala. Pakiusap, iligtas mo siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Dahan-dahanan siyang yumuko, sapat na para makita ang takot sa mga mata ni Bella. Ngayon ay tinatawag niyo akong Tala? Nasaan na ang tanga at walang kwentang asawa na kinukutya niyo sa loob ng penthouse? Nasaan na ang mga taong nagtatawanan habang ipinagdiriwang ang kaarawan ng batang ninakaw niyo ang kinabukasan? Tala, I'm sorry. Alam kong nagkamali ako. Ang hiyaw ni Bella. Pilit na hinahawakan ang dulo ng coat ni Tala. Gawin mo sa akin ang lahat. Ipakulong mo ako. Saktan mo ako. Huwag mo lang hayaang mamatay ang anak ko. He is just a child. Biglang nagbago ang anyo ni Tala. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakakapapasong galit. Anak mo? Ngayon ay inaamin mo ng anak mo siya? At paano ang anak ko, Bella?
Paano ang sanggol na itinapon niyo sa putikan para lang hindi ka mahirapang magpalaki ng bata? Narinig niyo ba ang kanyang huling iyak? Naramdaman niyo ba ang lamig ng kanyang maliit na kamay habang binibitawan niya ang huling hininga niya dahil walang pambili ng gamot? Tumayo si Tala ng diretso at humakbang paurong, tila diring-diri na madikitan ng mga kamay ni Bella. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang maliit na batang pasyente sa lobby na may hawak na isang puting rosas. Naalala niya ang pangarap niyang makitang lumaki ang sariling anak. Ang mga simpleng sandali na ninakaw sa kanya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa isang maliit na brooch na pagmamay-ari ng kanyang ina. Isang munting paalala ng kanyang pinagmulan at ng kanyang pagtitiis. Golden moment. Ang marahang paghaplos ni Tala sa brooch. Ang kanyang mga mata ay panandali ang lumambot habang naaalala ang init ng yakap ng kanyang sariling ina. Isang kaibahan sa malupit na mundo ng mga Garcia. I'm sorry, Mr. Garcia. My company doesn't partner with losers at lalong hindi ako nagliligtas ng mga taong ang sariling kasakiman ang pumatay sa kanilang kinabukasan. Ang malamig na deklarasyon ni Tala. Tala, papatayin mo ba ang bata para lang sa paghihiganti mo? Ang hiyaw ni Tristan, sinusubukang gamitin ang huling barahan ng moralidad. Humarap si Tala sa kanila sa huling pagkakataon bago tumalikod patungo sa elevator. Hindi ako ang pumapatay sa kanya, Tristan. Kayo ang pumatay sa kanya noong sandaling nagdesisyon kayong triduran ang katotohanan. Ang batas ng karma ay hindi humihingi ng permiso sa akin. Ito ay kusang dumarating. Habang sumasara ang pinto ng elevator, nakita ni Tala ang pagguho ng huling pag-asa sa mukha ni Tristan. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa kanyang pribadong investigador. Ma'am, may natuklasan po kami. Ang batch ng pekeng gamot na pumatay sa bata. Hindi lang po ito basta aksidente. May nag-utos po na palitan ang records ng laboratorio bago pa man ito ilabas. Ang bawat bote ng gamot na ito ay hindi lunas, kundi isang hatol ng kamatayan na ikaw mismo ang lumagda, Tristan. Ang boses ni Tala ay tila isang malamig na bulong na dumaan sa madilim na koridor ng ospital. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na vial ng gamot. Isang ampule na may tatak ng Garcia Pharmaceuticals. Ang likido sa loob ay malinaw, tila inosente. Ngunit sa ilalim ng mikroskopyo ng katotohanan, ito ay puno ng mga nakalalasong kemikal at mga substandard na sangkap na ipinalit ni Tristan upang makatipid ng pera sa gitna ng kanyang pagbagsak. Nakatayo si Tristan sa harap ng glass window ng pediatric ICU. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin habang pinapanood ang mga doktor na pilit ibinabalik ang tibok ng puso ni Gio. Ang bawat tunog ng cardiac monitor, ang mahahaba at mabilis na huni na nagpapahiwatig ng panganib, ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang pagkatao. Hindi ko sinasadya, Tala. Kailangan ko lang isave ang kumpanya. Ang pabulong na sagot ni Tristan. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng panginginig. Sabi nila, safe naman daw ang mga alternative ingredients. Hindi ko alam na mapupunta ang batch na ito sa sarili kong anak. Ang tawag dyan ay katarungan, Tristan. Malamig na tugon ni Tala habang dahan-dahang lumalapit. Noong nagdesisyon kang bawasan ang kalidad ng gamot para sa mahihirap, hindi mo naisip na ang lason na itinanim mo sa merkado ay babalik sa iyong sariling hapagkainan. Pinatay mo ang aking anak sa pamamagitan ng pagpapabaya. At ngayon, ang sarili mong kasakiman ang pumapatay sa batang ito. Sa kabilang dulo ng pasilyo, maririnig ang hysterical na pag-iyak ni Bella. Nakaupo ito sa sahig. Ang kanyang marangyang gown ay gusot-gusot at puno ng dumi. Ang bawat hikbi niya ay puno ng paninisi kay Tristan. Ang dati nilang pagkakaisa sa kasamaan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mapait na sisihan na tila isang apoy na tumutupok sa kanilang dalawa.
Dahan-dahang kinuha ni Tala ang kanyang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg, isang simbolo ng kanyang sinumpaang tungkulin na matagal niyang itinago. Tinitigan niya ito ng matagal. Naalala niya ang mga gabing nag-aaral siya hanggang madaling araw, ang pangarap niyang makapaglitas ng buhay at ang sakit nang hindi niya magawang iligtas ang sarili niyang anak. Golden moment. Hinaplos ni Tala ang malamig na bakal ng stethoscope. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang labanan sa pagitan ng kanyang pagiging doktor na nais magligtas at ng isang inang nais makakita ng katarungan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, nadarama ang bigat ng bawat buhay na nawala dahil sa kapabayaan ni Tristan. Tala, pakiusap. Ikaw lang ang may alam ng formula para sa antidote. Iligtas mo si Gio. Pagmamakaawa ni Tristan, tuluyan ng lumuhod sa harap ng asawa. Ibibigay ko ang lahat. Ang kumpanya, ang lahat ng pera ko. Ipakulong mo man ako. Basta iligtas mo lang siya. Tiningnan ni Tala, ang lalaking dati ay itinuturing niyang mundo. Wala na ang kapangyarihan nito, wala na ang karangyaan. Ang natira na lamang ay isang anino ng isang taong nabulag ng ambisyon. Huli na ang lahat para sa negosasyon, Tristan, sabi ni Tala habang tinititigan ang cardiac monitor sa loob ng silid. Ang gamot na kailangan niya ay hindi nabibili ng pera at ang oras na kailangan niya ay ninakaw mo na sa kanya noong sandaling pinili mong maging isang mamamatay tao. Isang mabilis at mahabang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng ICU, isang tunog na hinding-hindi malilimutan ng sino mang nakarinig nito. Ang tuwid na linya sa monitor ay tila isang huling guhit na naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tinig ang naririnig ni Tala mula sa likuran. Si Doña Soledad, ang kanyang biyenan, ay nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding gulat habang nakatingin sa monitor. At pagkatapos ay kay Tala. Ang katahimikan ng kamatayan ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw ng pagsisisi. Ang boses ni Tala ay tila isang hatol na nanunuot sa bawat sulok ng malamig na pasilyo ng ospital. Sa loob ng ICU, ang tuwid na linya sa monitor ay nananatiling walang kibo. Isang malupit na patunay na ang huling pagkakataon ni Tristan at Bella ay tuluyan ng naglaho. Ang bawat hininga ni Tristan ay tila isang mabigat na pasanin, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa wala, hindi matanggap na ang sarili niyang mga kamay ang naghukay ng libingan para sa batang inakala niyang tagapagmana ng kanyang pangalan. Tala, ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Soledad ay bumasag sa katahimikan. Papalapit ang matanda. Ang kanyang baston ay mabilis na tumatama sa sahig. Ang bawat tunog nito ay tila isang pagtatangka na ibalik ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang kanyang mukha, na dati ay puno ng garbo, ngayon ay puno ng kulubot ng takot at pagkapahiya. Ang pamilyang sinira niyo sa sarili ninyong mga kamay, Doña Soledad? Ang mahinang tanong ni Tala habang dahan-dahang humaharap sa matanda. Huwag niyo akong ituro bilang mitya ng inyong kamalasan. Ang lason na pumatay sa batang iyon ay hindi galing sa akin. Galing iyon sa laboratorio ng inyong anak. Ang kumpanyang itinayo niyo sa kasinungalingan ay gumuho na sa ilalim ng bigat ng inyong mga kasalanan. Walang hiya ka! Utang mo sa amin ang lahat! Ang hiyaw ni Soledad, pilit na itinatataas ang kanyang kamay para sampalin si Tala, ngunit mabilis na nahawakan ni Tala ang pulso ng matanda. Ang kanyang kapit ay matatag, hindi marahas ngunit puno ng isang awtoridad na nagpaurong sa takot ni Soledad. Ang utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat sa akin ay binayaran ko na noong gabing hinayaan ninyong mamatay ang anak ko sa gitna ng dumi at gutom. Ngayon, ako naman ang maniningil.
Dahan-dahang kinuha ni Tala ang isang lumang relo mula sa kanyang bulsa. Ang relong pagmamayari ng kanyang ama na ninakaw ni Soledad noon upang palabasin na si Tala ay isang magnanakaw. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang bawat gasgas sa takip nito ay tila isang alaala ng bawat gabing niluha niya sa dilim. Golden moment. Hinaplos ni Tala ang glass cover ng relo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nararamdaman ang bawat ukit ng panahon. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay lumambot. Hindi para sa mga taong nasa harap niya, kundi para sa dangal ng kanyang ama na muli niyang nabawi. Isang matamis na pait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na dati ay nakakulong ay tuluyan ng nakalaya. Tristan, tawag ni Tala sa kanyang asawa na kasalukuyang nakasalampak sa sahig. Ang mansyon niyo ay wala na. Ang mga ari-arian niyo ay kinuha na ng bangko. At si Doña Soledad, huwag kayong mag-alala. May inihanda akong matitirhan para sa inyo. Inabot ni Tala ang isang pirasong papel na may address. Nanlaki ang mga mata ni Soledad nang mabasa ang nakasulat. Ito ang address ng isang maliit at sirang barong-barong sa gilid ng riles ng tren, ang eksaktong lugar kung saan nila itinapon ang anak ni Tala noong sanggol pa ito upang doon ay mabulok sa hirap. Diyan kayo titira, ang malamig na sabi ni Tala. Diyan niyo mararamdaman ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas na bubong. Diyan niyo mararamdaman ang gutom na naramdaman ng anak ko bago siya tuluyang bumitaw. Ang karangyaan ay hindi para sa mga taong ang kaluluwa ay kasing itim ng uling. Habang naglalakad palayo si Tala, narinig niya ang tuluyang paghagulgol ni Soledad, ang tunog ng pagbagsak ng baston sa sahig, at ang desperadong pagtawag ni Tristan sa kanyang pangalan. Ngunit hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ng ospital ay tila isang pag-akyat sa isang bundok ng liwanag. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang itim na envelope ang iniabot sa kanya ng kanyang assistant. Sa loob nito ay isang litrato ng isang taong hindi niya inaakalang buhay pa at isang sulat na nagsasabing, ang katarungan ay hindi natatapos sa pagbagsak ng mga Garcia. Ang tunay na kaaway ay nagtatago pa rin sa iyong sariling tahanan. Tala, iligtas mo kami. Alam kong may magagawa ka. Hindi mo pwedeng hayaang mabulok kami sa ganitong kalagayan. Ang hiyaw ni Bella ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa malamig na pader ng hallway ng ospital. Nakaluhod siya sa harap ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng itim na slacks ng babaeng dati ay tinatawag niyang tanga. Ang dating marangyang anyo ni Bella ay wala na. Ang kanyang mukha ay puno ng marka ng pagod at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot habang nakatingin sa mga pulis na naghihintay sa di kalayuan. Sa tabi niya, si Tristan ay nakatitig lamang sa malamig na sahig. Ang kanyang mga balikat ay nakakuyom, tila ba pasang-pasa siya sa bigat ng mundong gumuho sa kanyang ulo. Wala na ang mapagmataas na negosyante. Ang natira na lamang ay isang lalaking duwag na hindi makaharap sa katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang tingin mula sa 2 taong nasa kanyang paanan. Ang kanyang mukha ay parang isang dagat na payapa, ngunit may dalang panganib sa kailaliman. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang kanyang lumang medical ID, ang ID na tinalikuran niya para lamang maging isang asawang sumusunod sa bawat luhong gusto ni Tristan. Iligtas kayo? Ang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may talim na mas masakit pa sa anumang sampal. Sana naisip niyo yan bago niyo hinayaang mamatay ang anak ko sa gitna ng dumi at gutom. Sana naisip niyo yan noong sandaling nagtatawanan kayo habang ipinagpapalit ang aking dugo at laman sa isang batang gagamitin niyo lamang para sa pera. Tala, pakiusap. Si Gio wala na siya. Kailangan namin ng pambayad sa lahat ng ito. Ang pagmamakaawa ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon.
Gawin mo ito dahil naging kaibigan mo ako. Gawin mo ito para sa alaala ng pagsasama niyo ni Tristan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Tumingin siya sa malayo kung saan nakatayo si Dr. Manuel, ang lalaking palaging nasa tabi niya. Nagbabantay mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng suporta at pag-unawa. Naramdaman ni Tala ang isang munting init sa kanyang puso. Isang pag-asang hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Ang pagkakaibigang tinutukoy mo, Bella, ay namatay kasabay ng aking anak. Ang malamig na deklarasyon ni Tala. At ang pagsasamang sinasabi mo, Tristan, iyon ay isang bangungot na pinili ko ng gisingan. Ang katarungan ay hindi isang pabor na hihingin niyo sa akin. Ito ay isang utang na kailangan niyo ng bayaran sa batas at sa langit. Humarap si Tala sa mga pulis at tumango. Dahan-dahan nilang nilapitan sina Tristan at Bella. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang isinasara sa mga pulso ng dalawa ay tila isang musika sa pandinig ni Tala. Ang tunog ng pagsasara ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Wala kang puso. Tala, pagsisisihan mo ito. Ang huling hiyaw ni Bella habang kinakaladkad siya palabas ng gusali. Nanatiling nakatayo si Tala sa gitna ng pasilyo. Pinapanood ang paglayo ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila pagbawas ng bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, isang pangamba ang muling nabuo. Inilabas niya ang itim na envelope mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang litrato sa loob. Ang litrato ng isang sanggol na may birthmark sa balikat na katulad ng sa kanya. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang mensahe sa wikang Tagalog na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi lahat ng inilibing ay patay na. Ang tunay na anak ng mga Montemayor ay buhay pa, at ang lason na pumatay kay Gio ay simula pa lamang ng totoong laro ni Doña Soledad. Nabitawan ni Tala ang litrato. Ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina, at ang hangin sa paligid ay tila muling naging kasing lamig ng yelo. Sino ang batang inilibing niya? At nasaan ang tunay niyang anak na pilit itinatago ng isang baliw na matanda? Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakuha mo ang mga kumpanya ko, Tala? Akala mo ba ay nahanap mo na ang katarungan dahil lang sa isang munting krus sa sementeryo? Ang boses ni Doña Soledad ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Paos, mahina, ngunit may dalang lason na hindi kayang pawiin ng kahit anong gamot. Nakaupo ang matanda sa isang silya sa loob ng maliit at madilim na selda ng presinto. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas. Ang kanyang suot ay isang kupas na orange na t-shirt na tila kumakain sa kanyang dating marangal na tindig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay may bakas ng isang nakakatakot na katuwaan. Nakatayo si Tala sa tapat niya. Ang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang puting coat. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likuran. Narito siya para sa huling paghaharap, para tuluyang ibaon ang nakaraan. Ngunit ang nangiti ni Soledad ay nagpapahiwatig na may isa pang pinto ng impyerno na hindi pa nabubuksan. Anong ibig mong sabihin, Soledad? Ang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may panginginig sa kailaliman. Patay na ang anak ko. Namatay siya sa hirap dahil sa inyo. Huwag mo nang gamitin ang alaala niya para sa mga laro mo. Ang alaala? Humalakhak si Soledad, isang tunog na puno ng pang-uuyam na tila ba may nakakatawang sikreto siyang itinatago. Napakadali mong maniwala sa mga dokumentong ipinakita ko sa iyo noon. Napakadali mong tanggapin na ang batang inilibing mo ay ang iyong dugo at laman. Ganyan ka ba kadesperada na magkaroon ng dahilan para magalit? Kaya hindi mo na sinuri kung sino talaga ang nasa loob ng maliit na kabaong na yon. Naramdaman ni Tala ang isang matinding pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat detalye ng gabing nahanap niya, ang libingan, ay muling nagbalik.
Ang putik, ang krus, ang maliit na medyas. Isang matinding takot ang unti-unting gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila ba ang hangin sa loob ng selda ay unti-unting nauubos. Sino? Sino ang inilibing ko? Ang pabulong na tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hapdi ng katotohanang nais niyang iwasan. Isang batang walang pangalan, Tala. Isang batang pumanaw sa ampunan ng gabing iyon na ginamit ko para lang manahimik ka. Ang sabi ni Soledad habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang muka sa rehas. Ang tunay na anak ni Tristan, ang tunay na Montemayor. Hindi ba't nakakapagtaka na ang batang inalagaan mo, si Gio, ay may birthmark sa balikat na katulad ng sayo? Ngunit pinaniwala kita na siya ay kay Bella. Pinaniwala kita na ang sarili mong anak ang kaaway mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Tala. Naalala niya ang bawat yakap niya kay Gio, ang bawat gabing pinagmamasdan niya ang bata habang natutulog ito. Ang nararamdaman niyang kakaibang koneksyon na palagi niyang isinasantabi dahil sa galit kay Tristan. Ang bata na hinayaan niyang mamatay dahil sa galit. Ang bata na hindi niya iniligtas dahil inakala niyang ito ay bunga ng pagtataksil. Ay ang sarili niyang anak? Golden moment. Napasandal si Tala sa malamig na pader ng presinto. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang tumatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw na tila dudurog sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat. Tumingin siya sa kanyang sariling mga palad, ang mga kamay ng isang doktor na piniling huwag kumilos dahil sa puot. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya, isang sakit na mas matindi pa sa kamatayan ng sino mang mahal sa buhay. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Ang mahina niyang tanong, ang boses ay basag at mabigat sa damdamin. Dahil gusto kong makita kung paano mo haharapin ang pagkawala ng sarili mong kaligayahan. Tala, sagot ni Soledad bago ito tuluyang tumalikod. Isang malamig na halakhak ang kumawala mula sa kanya, isang tunog na may halong pait at galit na umalingaw-ngaw sa mahabang pasilyo ng presinto. Lumabas si Tala sa presinto na tila isang aninong walang direksyon. Ang sikat ng araw ay tila sumusuntok sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Gio ay paulit-ulit na lumilitaw. Ang mga mata nitong humihingi ng tulong. Ang mga kamay nitong pilit na umaabot sa kanya sa huling sandali. Nakaluhod si Tala sa semento, sa gitna ng maraming tao, ngunit wala siyang naririnig, kundi ang katahimikan ng kanyang sariling pagkakamali. Ang katarungang hinangad niya ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Ang kanyang paghihiganti ay hindi pumatay sa kanyang mga kaaway, kundi sa huling piraso ng kanyang sariling langit. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Dr. Manuel, may hawak itong isang envelope na may selyo ng Montemayor Medical Group. Tala, tumayo ka. May kailangan kang makita. Hindi pa tapos ang lahat. Ang bata sa ICU, bago siya kinuha ng mga tauhan ni Soledad, may ginawa kaming hindi mo alam. Hindi namatay ang anak mo, Tala. Pinili kong maging anino sa likod ng iyong pighati dahil iyon lamang ang tanging paraan para matiyak na walang halimaw ang makakahawak muli sa kanya. Ang boses ni Dr. Manuel ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Habang iniabot niya ang isang tablet na nagpapakita ng live feed mula sa isang ICU monitor. Ang bawat berdeng guhit na tumataas at bumababa sa screen ay tila isang awit ng tagumpay laban sa kamatayan. Ang bawat ritmo ng makinang nagpapakita ng pintig ng puso ay tila isang pangakong hindi na muling mababali. Napatigil ang mundo ni Tala. Ang kanyang mga luha na kanina ay puno ng pait,
ngayon ay naging kasing linaw ng kristal. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay dahan-dahang humahawak sa screen. Tila ba nais niyang abutin ang batang nasa loob nito. Buhay siya. Manuel, buhay ang anak ko? Ang pabulong na tanong ni Tala. Ang kanyang tinig ay puno ng isang ligaya na tila ba hindi kayang yakapin ng kanyang buong pagkatao. Buhay siya, Tala. At ngayong alam mo na ang totoo, wala nang makakapigil sa atin na bawin ang lahat ng katarungang ninakaw sa inyo. Sumakay sila sa sasakyan at ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon para kay Tala. Pagdating sa isang tago at marangyang silid sa pinakamataas na palapag ng kanilang ospital, ang amoy ng medisina ay hindi na nakakasakal. Ito ay amoy na ng pag-asa. Dahan-dahang pinihit ni Tala ang trangka ng pinto. Ang silid ay puno ng malalambot na liwanag mula sa hapon na sikat ng araw. Sa gitna ng puting kama, nakita niya ang maliit na figura ni Gio. Ang bata ay wala ng mga tubo sa katawan. Tanging isang manipis na kumot ang nakabalot sa kanya. Lumapit si Tala. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Tila ba natatakot na ang lahat ng ito ay isa lamang panaginip na maglalaho kapag gumawa siya ng ingay. Naupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Ang init nito, ang tunay na init ng buhay, ay dumaloy sa kanyang mga palad, patungo sa kanyang puso, at tuluyang tumunaw sa huling piraso ng yelong nakabalot sa kanyang kaluluwa. Gio, si Mama ito. Ang hikbi ni Tala ay naging isang tawa ng kagalakan habang hinahalikan niya ang noon ng anak. Narito na si Mama, hindi na kita muling iiwan. Dahan-dahang idinilat ni Gio ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon, na dati ay puno ng sakit, ngayon ay tila may kislap ng pagkilala. Isang munting na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata, habang ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa daliri ni Tala. Mama! Ang mahinang tawag ni Gio, isang salitang tila isang himala na nagpabago sa lahat. Naramdaman ni Tala na tila ang lahat ng bigat ng kanyang nakaraan, ang mga pangaapi ni Soledad, ang pagtataksil ni Tristan, at ang pait ng kamatayan ay tuluyan ng tinangay ng hangin. Sa sandaling iyon, hindi siya si Dr. Montemayor ang tagapagmana, kundi si Tala, isang inang nahanap ang kanyang langit sa gitna ng lupa. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang sekretary ang pumasok. Ang muka ay balisa. Ma'am, si Tristan Garcia. Nakatakas po siya sa transportasyon patungong kulungan. At ang huling ulat po ay papunta siya rito sa ospital. Ang kaba ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kaba ng isang biktima. Ito ay kaba ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ang bawat dapit hapon ay hindi na tanda ng pagtatapos, kundi isang paalala na ang araw ay muling sisikat ng may dalang bagong pag-asa. Lumipas ang isang taon mula nang ang bagyo ng kasinungalingan ay tuluyang humupa. Ang amoy ng antiseptic at lason ay napalitan na ng bango ng mga sariwang gumamela at kalachuchi sa hardin ng Angel Hope Foundation. Ang bawat sulok ng malawak na lupain na ito ay hindi na amoy pighati. Ito ay isang santuwaryo para sa mga inang inagawan ng boses at mga batang inulila ng tadhana. Nakatayo si Tala sa veranda, pinagmamasdan ng isang maliit na batang lalaki na masayang tumatakbo sa damuhan, si Gio. Ang kanyang pisngi ay mapula na. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng agos ng sapa. At ang bawat hakbang niya ay puno ng lakas na tila isang himalang ipinagkaloob ng langit. Ang peklat sa balikat ng bata ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito tanda ng sumpa, kundi isang selyo ng kanilang muling pagkikita. Nabalik lamang ang diwa ni Tala nang maramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Isang pamilyar na amoy ng sandalwood at kape ang humahalimuyak sa hangin. Dahan-dahang ipinatong ni Manuel ang kanyang kamay sa balikat ni Tala.
Isang banayad na haplos na nagpapadama ng katiwasayan na matagal nang hinahanap ng babae. Ang lalim ng iniisip mo, Tala. Ang mahinang biro ni Manuel, ang kanyang boses, ay may lambing na tila isang haplos sa kaluluwa. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Sagot ni Tala habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ng lalaki. Dati, akala ko ay wala nang katapusan ng dilim. Akala ko ay habang buhay na akong nakakulong sa utang na loob na ako naman ang nagbayad. Ang katarungan ay parang tubig tala. Maaaring harangan ng dam, pero makakahanap at makakahanap ito ng butas para dumaloy. Madiing sabi ni Manuel, naalala ni Tala ang huling balita tungkol kay Tristan. Matapos ang kanyang bigong pagtakas, nahanap siya ng mga awtoridad sa harap ng ospital, hindi para lumaban, kundi para lamang makita si Tala mula sa malayo. Ang lalaking dating puno ng yabang ay nakitang umiiyak sa gilid ng kalsada, tila isang batang nawawala, bago siya tuluyang ibinalik sa rehas para pagsilbihan ang kanyang habambuhay na sentensya. Si Doña Soledad naman ay kasalukuyang nasa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Paulit-ulit na binibilang ang mga invisible na ginto sa kanyang mga palad habang tinatawag ang mga pangalan ng mga taong matagal na niyang pinatay sa kanyang puso. Golden moment. Hinawakan ni Manuel ang kamay ni Tala. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may pag-iingat. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na mapusok at mapanira, kundi isang pag-ibig na parang dahan-dahang paghilom ng isang sugat. Tumingin sila sa isa't isa at sa mga mata ni Manuel, nakita ni Tala ang isang kinabukasan kung saan hindi na niya kailangang lumaban ng mag-isa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin, mga pangako ng katapatan at pag-aalaga. Napatawad mo na ba sila, Tala? Ang tanong ni Manuel habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanila, Manuel. Ito ay para sa aking sarili. Tugon ni Tala, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng kulay kahel na langit. Pinatawad ko na ang aking sarili sa hindi ko pagkilos noon. Pinatawad ko na ang puso ko sa pagiging marupok. Ngayon, malaya na ako. Wala na akong bitbit na kahit anong pait. Isang malakas na tawag mula kay Gio ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Mama! Tito Manuel! Halina kayo! May nakita akong puting paru-paro. Nagkatinginan ng dalawa at sabay na bumaba sa hardin. Ang bawat hakbang ni Tala sa damuhan ay tila isang pagsasayaw sa himig ng kapayapaan. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga kaaway ay nagdusa na sa sarili nilang impyerno at ang katotohanan ay tuluyan ng nagningning. Ang aral ng kanyang buhay ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso na kayang tumindig muli matapos ang pinakamalakas na unos. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala, kundi isang pakpak na maglilipad sa iyo patungo sa iyong tunay na tahanan. Habang naglalakad sila patungo sa bata, ang liwanag ng dapit hapon ay bumalot sa kanila. Isang mainit at ginintuang yakap na tila nagsasabing ang lahat ay nasa tamang lugar na. Tapos na ang pait ng pasasalamat. Ang natira na lamang ay ang tamis ng isang bagong simula. At sa huling pagkakataon, ang bawat pait ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, habang ang liwanag ng katotohanan ay nananahan sa puso ni Tala bilang isang pangakong hindi na muling mababali. Maraming salamat sa inyo, aking mga mahal na tagapakinig, sa paglalakbay na ito hanggang sa huling yugto ng ating kwento. Isang malaking karangalan para sa akin na samahan ninyo ako sa pagbuklat ng bawat pahina ng buhay ni Tala. Habang isinusulat ko ang mga tagpong ito, lalo na ang sandaling nahanap ni Tala, ang libingan ng kanyang anak, at ang muling pagkikita nila ni Gio, ang sarili kong puso ay tila pinipiga sa matinding pighati at galit. Maraming gabi ang lumipas na ang aking panulat ay nanginginig sa damdamin,
Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga tunay na boses ng mga inang nakilala ko, mga babaeng naging martir sa ngalan ng pag-ibig at utang na loob. Ngunit sa huli ay nahanap ang lakas na tumayo para sa sariling dangal. Ang kwentong ito ay isang munting sulo na nais kong iwan sa inyong mga puso. Isang paalala na kahit gaano katindi ang dilim ng pagtataksil, palaging may liwanag na naghihintay sa dulo ng kalsada. Ang bawat sugat ay may layunin at ang bawat luha ay nagsisilbing pataba sa lupa upang ang binhi ng pag-asa ay muling sumibol ng mas matatag kaysa dati. Naniniwala ako na sa kabila ng lahat ng sakit, ang kabutihan at katarungan ay hinding-hindi matatalo ng anumang lason ng kasakiman. Ngunit sa pagtatapos ng ating pagsasama, nais kong mag-iwan ng isang kaisipang maaari ninyong pagmuni-muni sa inyong sariling buhay. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, matapos ang lahat ng ginawa ni na Tristan at Doña Soledad, kaya mo rin bang bitawan ang huling bahagi ng iyong puot para sa iyong sariling kapayapaan? Sapat na ba ang makita silang nagdurusa o ang tunay na katarungan ay matatagpuan lamang kapag tuluyan mo ng kinalimutan ng kanilang mga pangalan? Nais kong marinig ang tibok ng inyong mga puso. Pakiusap na ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Huwag ding kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong kababaihan na mabigyan ng lakas at inspirasyon sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Ang inyong suporta ay ang hangin sa aking mga pakpak upang patuloy na makagawa ng mga kwentong nagbibigay buhay sa ating mga damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating buhay. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.